Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayong linggong ito, muli ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamatan ka namin dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa
Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ng sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya at inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno na mabuting ubas itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo mga taga-Huda. Kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas, sa tinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ng sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas, at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong
Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao mo'y palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay dito'y nakaabot, pati mga ugat humahabang mabutit umabot sa ilog. Pinoon inyong tanim, ang ubasan niyong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader, kung kaya't napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, parang nasa parang. Panginoon inyong tanim, ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalugumot, iyong pinalakas. Panginoon inyong tanim, ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadamo mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Panginoon inyong tanim, ang ubasan niyong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mangungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote
at matatanda ng bayan. Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Atin munang palakpakan, purihin ang dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. At welcome po muli sa inyong lahat dito sa parokya at pamasang dambana ni Santo Padre Pio. At mga minamahal na mga kapatid, sa mga pagbasang ating napakinggan, dito ating nakita ang ubasan ng Panginoon. Ang pangangalaga ng Panginoon sa kanyang ubasan. Kita ninyo, ito ang context ng mabuting balita, At ito'y pinakikita niya sa panggitan ng talinhaga. Ito ang kaharian ng Diyos, ang kanyang ubasan. Tingnan natin sa mga pagbasa kung paano, ipapaliwanag sa atin ang pagmamahal na ito ng Diyos sa tao, kung paano siya kumalinga sa kanyang ubasan. Tingnan ninyo sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang Diyos ay nagtanim ng ubas. At sa kanyang pagkatanim ng ubas, kanya itong inalagaan. Hinukayan, diniligan, binantayan, minahal, at kahanga-hanga ang kanyang ginawa sa kanyang pag-aalaga ng kanyang ubasan. Sobra niyang minahal ang kanyang ubasan. Pero, nung dumating na ang panahon ng pamumunga, siya'y nagulat. Bakit
ang napitas kong ubas ay ubas na ligaw. Anong ibig sabihin? Bakit maasim ang ubas? Bakit hindi matamis? Ay gayon naman ang kanyang ginawa. Inalagaan, diniligan, minahal niya. Ang bawat sanga, ang bawat dahon ay sobrang niyang inalagaan sapagkat siya'y aasam-asam na sa bandang huli magbibigay ito ng matamis na ubas. Pero siya'y nagulat. Anong nangyari? Bakit maasim na ubas ang kanyang napitas? Yan ang paalaala ni Propeta Isaías sa bayang Israel. Sabi niya, anong nangyari sa inyo? Kayo ang ubasan ng Panginoon. Ang Diyos ang nag-aalaga sa inyo. Kayo sobrang minahal ng Diyos. Iningatan, inalagaan, lahat ng biyaya'y ipinagkakaloob sa inyo. Pero anong bunga ninyo? Mga mamamatay tao kayo. Bakit ganyan ang bunga ng kanyang ubas? Hindi mabuting tao, maasim na ubas. Ay samantalang ang Diyos, ang lahat ay ipinagkakaloob sa kanila. Kaya sabi ni Propeta Isaías, bakit kayo nagkaganyan? Anong nangyari sa inyo? Dahil kaya umasim ang ubas, hindi tinanggap ang pagmamahal. Hindi tinanggap ang pagkalinga. Hindi tinanggap ang pagmamahal na ito ng Panginoong Diyos. Kaya ang bunga sa kanila'y gayon na lamang. Ang sabi ay, mga mamamatay tao, masasamang tao ang naging bunga. Sipin ninyo, ang Diyos ang nag-alaga, pero nagulat siya sa naging resulta ng kanyang pag-aalaga. Sobra niyang minahal. Parang katulad nito, isang magulang, sobrang mahal ang kanyang anak. Inalagaan mula nung kanyang nasa sinapupunan palaang, mahal na hanggang sa mag-aral, hanggang sa makatapos, kahit nung mag-asaway, ganun pa rin ang pagmamahal. Pero minsan, lapastangan pa rin sa magulang. Ang bunga, nananagot pa rin sa ina, sa ama. Hindi minsan nakikita yung pagmamahal na ibinubuhos, na tahimik na nagtatrabaho sa kanya. Minsan hindi nakikita. Kaya hindi nila matanggap yon. No? Kaya ang bunga ay iba sa ine-expect ng nag-alaga. At nakita natin sa mga maraming kabataan ngayon, no? Sila'y sobrang iningatan ng magulang, minahal ng magulang, pero pagkalipas ng panahon, ibang naging resulta. Minumura, ikinahihiya, no? Nilalapastangan, binabaliwala, wala nang pakialam sa ama o sa ina pagdating ng panahon, no? Pero hindi niya alam kung paano siya inalagaan at minahal. Dahil ang anak hindi marunong tumanggap ng pagmamahal. Kaya iba ang naging resulta at naging bunga sa kanya. Siya'y naging isang maasim na ubas. Sa ikalawang pagbasa, narito mula sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ganyan din, no? Wala namang ipinakitang ubasan. Pero, sabi ni San Pablo,
kung gusto ninyong maging mapayapa ang inyong buhay, kung gusto ninyong payapang-payapa ang takbo ng buhay ninyo, anong inyong gagawin? No? Magdasal kayo lagi ng may pagpapasalamat sa Diyos. Magdasal kayo nang kayo'y nagpapasalamat lagi sa biyayang inyong tinatanggap. At yan ang maraming nawawala sa mga kabataan, sa mga anak, yung magpasalamat sa pagmamahal na ibinibigay. Kaya nga sa unang pagbasa, bakit naging maasim sila? Dahil hindi nila tinanggap at hindi rin sila nagpasalamat sa Diyos. Sa mabuting balita, narito ang talinhaga ng ating Panginoong Hesukristo tungkol pa rin sa ubasan. At ito'y tayo. Ang ubasan ay tayo. At yung may-ari ay ang Diyos. No? Kita ninyo kung paano ingatan ng Diyos tayo. Naglagay ng pisaan, iningatan, ganun din, katulad na nangyari sa unang pagbasa, ganun din. Pero, tingnan ninyo ang reaksyon ng mga tenants. Akala nila sila na ang may-ari. Nabigyan lang ng konting pagkakataon dahil umalis ang may-ari. Nabigyan ng panahon na sila ang mga laga ng ubasan. Akala nila sila na ang may-ari. Kaya, anong ginawa nila? Pinatay lahat yung mga ipinadadala ng may-ari para laang kumuha ng kaparte. Dahil iniisip nila, sila na ang may-ari nitong lupang ito. Ay samantalang sila'y pinatira lamang, pinag-alaga lamang, sila'y tenants lamang. Kaya anong gagawin ng may-ari? Paaalisin sila. No? Ganyan tayo. Ganyan tayo. No? Pag tayo nabigyan ng pagkakataon, minsan, akala natin, tayo ng may-ari. No? Minsan, pag tayo nabigyan ng responsibilidad, minsan tayo akala na tayo na yung pinakamakapangyarihan. Hindi natin naiisip na tayo'y tagapangalaga lamang. No? Kaya, pag ang tao'y masyadong ambisyoso, masyadong makasarili, yan ang mga bagay na humahadlang sa napakaraming biyayang pwede mong tanggapin pa. At yan nga minsan, at lalong higit, yan ang magpapahamak sa iyo at magpapalaya sa iyo. No, kaya mga minamahal na mga kapatid, sa banal na misang ito, ating hilingin sa Panginoong Diyos, nawa tayo maging malinis ang ating puso, tanggapin lagi natin at magpasalamat tayo sa biyayang ating tinatanggap sa Panginoong Diyos, maging mahusay tayong tagapangalaga ng ubasan, at laging magpasalamat sa biyaya sa lahat ng napakaraming biyayang ipinagkakaloob sa atin. Sabi ni San Pablo, magpasalamat lagi sa Diyos, upang maging mapayapa at tanggapin ninyo ang kapayapaan ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagpapasalamat tayo sa pagtitiwala ng Panginoon at sa Kanyang pagiging bukas palad sa atin. Dulog natin ang ating mga kahilingan sa Kanya para sa lahat ng pangailangan ng sangkatauhan, ng simbahan at ng bawat isa sa atin. Ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami.
Panginoon, dinggin mo kami. Nawa maging laging handog sa Panginoon ng buong pamayanan ng mga Katolikong sumasampalataya ang mga bunga ng katapatan, pagiging masunurin at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa gabayan tayo ng lahat nating pinunong espiritual at pambayan sa pamamagitan ng mabuting halimbawa ng tapat na paglilingkod sa Panginoon at sa gayoy maitatag ang kaharian ng Diyos sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa magbungang sagana ang mga pagsisikap ng ating mga misyonero at voluntaryong laiko sa mga bansang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa lahat ng mga taong katutubo ay bigyang kakayahan upang mapagtanggol ang lupain ng kanilang mga ninuno, yaman ng kanilang kultura at kanilang mga karapatan bilang mamamayan sa tulong ng pamahalaan at kanilang mga kapwa Pilipino. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa tutulan nating lahat ang anumang uri ng pagpatay tulad ng pagpapalaglag, parusang kamatayan, euthanasia, at di makatarungang pagpaslang, at sa halip ay protektahan at igalang ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa magpugay sa Diyos ang ating pamayanan at mga mag-anak sa lahat ng oras at puspusin ang kanilang mga isipan ng pawang mabuti, dalisay at banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ang lahat pong ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong inihahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya, kaysa ng mga anghel, narigisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at makabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen,
Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng
hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagkasalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Samang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang dambana. Ipinapaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo po ay may mga malalaking safe
and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ika-4, meron po tayong national ID registration dito sa pambansang dambana ngayong araw sa ganap na 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ang requirement po ay isang valid ID para sa mga matatanda at birth certificate naman po para sa mga bata. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina kung kayo ay may mga katanungan. Ika-6, sa darating na Biyernes, 13 ng Oktubre, sa ganap na 11 ng umaga, ay bibisita dito sa atin ang orihinal na imahe ni Maria, ang mahal na patrona ng Diocese ng Maasin sa Southern Leyte. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-7, narito po sa atin ngayon ang samahan ng mga Misioneros Servidores de la Palabra. Pakinggan po natin sila. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Roger, isa pong seminarista at misyonerong kabilang po sa kongregasyon ng MSP, Misioneros Servidores de la Palabra o Missionary Servants of the Word. Isa po sa mga pangunahing gawain po namin bilang isang mga misyonero ay ang magpalaganap at magpahayag ng salita ng Diyos. Ito po'y ginagawa po namin sa iba't ibang paraan. Kami po ay bumibisita sa mga bahay-bahay, nagkakandak ng Bible study, ng retreat at recollection. At tuwing linggo po kami po ay pumupunta sa iba't ibang parokya. Kaya po kami nandito sa pambansang dambanan ni Santo Padre Pio ay para po sa gawaing ebanghelisasyon din po. Yung po ay para po ipalaganap po namin ang sabihin nating salita ng Diyos sa pamagitan ng babasahin. Ito po ay pinamagatang Why and Why. Ito po yung bagong limbag po naming libro na kung saan makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Ito po ay mga sagot sa katanungan, lalo tigit sa atin ng mga kapatid nating hiwalay sa ating pananampalataya. Minsan marami silang tanong sa atin, bakit daw tayo mga Katoliko ay merong imahe at tribulto? Bakit daw po tayo mga Katoliko ay sanggol pa lamang ay binibinyagan na? Bakit daw po tayo merong pagpaparangal kay mahal na Merheng Maria at sa mga santo? At bakit daw po tayo sa pananampalatayang Katoliko, ang ating araw ng Panginoon ay linggo at hindi Sabado? Ilan lamang po yan sa mga tanong na masasagot ng librong ito. Ito lamang po ay merong pong limos, kaunting limos, 100 pesos. Ang 100 pesos naman pong iyon ay mapupunta sa patuloy na paglilimbag ng ganitong babasahin at malaking tulong din po sa amin bilang mga seminarista sa pag-aaral po namin sa seminaryo. Ang hiling po namin sa bawat isa sa inyo, sana po'y suportahan niyo po kami sa misyong ito. Suportahan po ninyo na maipalaganap at maipagtanggol ang ating pananampalataya sa pamagitan ng librong ito. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Salamat din po kay Father. Ang susunod pong banal na misa ay ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Ilabas niyo ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.